May kasabihang delikado raw ang isang pagsasama sa tuwing dumarating ang ika-7 taon. Maswerte raw kapag nalampasan ito ng walang away at mapanatili ang relasyon na makulay. Ikaw, kapuso, itutuloy mo pa ba ang pagsasama kung isang direksyon na lamang ang pagmamahalan ninyong dalawa? Dear Papa Dudut, marahil ay hindi na po bago ang storyang ikakwento ko, pero gusto ko pa rin pong ikwento dahil kwento ito ng buhay ko. Nangyari sa akin ang mga ito, magkapareho man sa kwento ng ibang tao ay iba pa din ang bersyon sa mismong buhay ko. Ako po si August. Agustus po ang buong pangalan, tagahanga po ako ng inyong programa Papa Dudut. 25 years old na po ako sa ngayon. Graduate ko po ay medyo nahirapan ako maghanap ng trabaho, kaya noong may makita ay sinunggaban ko kaagad. Taga Maynila po ako. Ang medyo naging problema, ang training ko ay kailangan ko raw gawin sa branch ng kumpanya sa Cebu. May ibibigay naman silang allowance sa pang-upa ng matitirhan at para sa akin. 3 buwan ang ilalagi ko doon at mahaba-habang panahon na malalayo sa mga magulang ko. Sabi ko ay maganda naman ang Cebu, madaming pwedeng gawin kaya hindi ako maiinip. Kaya okay naman na mawala ako ng 3 buwan sa ingay ng kamay nilaan. Sakto naman na may kaibigan ng papa ko sa Cebu at ipinakiusap niya na baka pwedeng doon ako tumuloy sa kanila. Pumayag naman ang kumpare niya at hindi humingi ng bayad sa pagtuloy ko doon. Medyo maganda ang kabuhayan noong kumpare ni papa at isa pa ay 2 lang naman sila ng asawa niya sa bahay. 60 years old na ang kaibigan ni papa pero wala silang anak ng asawa niya. Sa isip ko ay laking tipid ko dahil libre ang tutuluyan ko. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagpunta ko sa Cebu. Good morning po. Pinapasok na po ako rito kaya tumuloy na ako. Oo, sinabi ko sa kanyang papasukin ka na. Pasensya na kung medyo naghintay ka sa labas. Tinapos ko lang ang mga meeting ko para makapag-usap tayo ng hindi naaabala. Sana hindi ka nainip. Naku, hindi po. Ayos lang po sa akin na maghintay. Alam ko naman po na busy kayo sa trabaho, Tito Jimmy. Ano bang Tito Jimmy? Jimmy na lang ang itawag mo sa akin. Po? Sige po. Kumusta ang biyahe mo? Okay naman po. Pasensya na, dito kita pinadiretso sa opisina. Wala kasing tao sa bahay ngayon eh. Walang magbubukas sa'yo kaya pinapunta kita rito para maibigay ko sa'yo yung susi ng bahay. Sandali. Kara, pasok ko rito sa opisina. Dali mo yung susi ng bahay. Okay. Hello ulit, August. Ako nga pala si Kara. Di ako nakapagpakilala sa'yo sa labas kanina. Nice to meet you po. Hoy, sobra ka naman. Anong po? Ang bata ko pa, no? Ay, sorry. Yung susi, ibigay mo na sa kanya. Ni, akala ko sa akin tong susi. Sabay na lang tayo umuwi sa bahay. Pahiram mo muna kay August yung susi mo. 3 buwan lang naman siyang tutuloy sa bahay eh. Sige na nga. Ayan, ingatan mo yan ha. Ang laki ng pakinabang ng susi na yan sa akin. Pakinabang? Oo, pakinabang. Yan ang nagpapapasok sa akin sa mansion ng Nico. Halika nga rito. Ikaw talaga napakapilya mo. Gando ka sa akin sandali. Nakikiliti ako. Ganon? Kilitiin kita lalo. Baka maabutan tayo. Sandali nga, ikukuha ko ng juice tong si August. Labas muna ako, August, ha? Sige, ma'am. Ma'am? Cute. Bilisan mo. Balik ka kagad ha? Hindi. Tatagalan ko para mamiss mo ko.
Ang bata pa po pala ng asawa niyo. Hindi ko asawa yon. Sekretarya ko yon. Alam mo na. Ah, okay. Oh, kamusta ang tatay mo? May babae ba? Wala po. Loyal po yun sa mama ko. Loyal? Wala namang ganun ah. Biro lang. Magkaibigan kami ng papa mo nung college. Nakwento nga po niya. Bigla kong naalala na napakapalaral ng papa mo. Ayaw sumama sa mga labas-labas namin. Puro libro ang gustong kasama. Ganun nga raw po si Papa nung nag-aaral pa siya. Si Mama raw po yung una't huling girlfriend niya tapos nagpakasal na sila. Kakaibang species ang papa mo. Siya na lang yata ang ganun eh. Ay, sorry. Nasa meeting ka ba? Ay, hindi po ma'am. Oh, ba't nandito ka? Pahalik nga ako sa asawa ko. Huwag ka nang humalik. Pinagpawisan ako kanina eh. Okay lang yon, para ka namang iba sa akin. Huwag na nga kasi. Kulit mo naman eh. Pasensya ka na. Excuse po. Labas lang po muna ako. Teka, bakit ka lalabas? Hintayin mo yung juice na kinuha ni Kara para sa'yo. Sige po. Ako nga po pala si August. Ako si Dahlia. Ako yung asawa ni Jimmy. Sa atin muna titigil si August ng 3 buwan. Ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sorry po, makakagulo po ba ako? Hindi, bakit ka naman makakagulo? Ang ibig kong sabihin, sana nalaman ko para pinalinis ko muna yung guest room. Naku, okay lang po. Ako na lang po ang bahala. Huwag niyo na po akong alalahanin. Eto na ang juice! May bisita pala. Bisita? Bakit naman ako naging bisita sa opisina ng asawa ko? Si August ang tinutukoy ko, ma'am. Bakit ka nabigla na nandyan siya? Hindi ba kanina mo pa alam? Ayan nga at ipinagtimpla mo pa ng juice, oh. Tama na yan. Kara, iwan mo na yung juice dyan. Tapos tapusin mo na yung ginagawa mo sa labas. Okay po. Sige, uminom ka August. Aalis na din muna ako. Babalik ako sa trabaho. Magkita na lang tayo sa bahay. Bye, August. Bye po. Hindi ko alam kung saan nilulugar ang sarili ko sa napaka-awkward na sitwasyong yon, Papa Dudut. Sa pag-alis ni Ma'am Dahlia ay kitang-kita na napakalungkot nito. Alam kaya niya ang ginagawa ni Jimmy at ng sekretarya niya. Si Jimmy naman ay parang wala lang sa kanya kahit halatang nasaktan ang asawa niya, Papa Dudut. Sa pag-alis ni Ma'am Dahlia ay nagharutan na naman sina Jimmy at Kara kaya gumawa na ako ng paraan para makaalis na. Sinabi ko na bibili pa ako ng damit at sinabi lang ni Jimmy na tumuloy na ako sa bahay niya pagkatapos kong mamili. Itinuro niya kung nasa ang area sa bahay niya ang kwarto ko, Papa Dudut. Paglabas ko ng building kung nasaan ang office ni Jimmy ay nakita ko pa si Ma'am Dahlia. Nakatayo lang siya sa tapat ng building at halatang umiiyak. Pero noong lapitan ko siya ay hindi na ito nagsalita at diretsyong umalis at naglakad papunta sa kotse niya, Papa Dudut. Habang nasa biyahe ay awang-awa ako kay Ma'am Dahlia. Naisip ko na hindi gagawin ng papa ko yon sa mama ko. Dumiretso na ako sa bahay ni Jimmy para makapagpahinga na. Kinagabihan ay sabay kaming dalawa na naghapunan, Papa Dudut. Kakain na tayo. Mag-wine ka na muna. Antayin natin si Dahlia para maghahain. Ako na pong maghahain. Maupo ka nga dyan. Bisita ka dito. Isa pa, trabaho ng babae ang maghahain. Doon na lang po sana ako makakabawi sa mga gawaing bahay. Kasi nga, ayaw niyo po akong pagbayarin sa pagtuloy ko rito. Hindi mo na kailangan magbayad. Maupo ka na lang dyan at magkwentuhan tayo. Bakit po si Ma'am Dahlia maghahain? Wala ho ba kayong kasambahay? Meron, pero hindi sila stay in. Maglilinis lang sila, maglalaba, mamamalansya at magluluto, tapos aalis na. Okay po. So hindi naman po pala lahat ng gawaing bahay si Ma'am Dahlia ang gumagawa? Hindi. Baka pag siya nagluto, yayain na lang kita sa labas. Ha? Bakit po? Hindi ko alam kung hindi marunong magluto si Dahlia o hindi siya masarap magluto.
Ilang taon na po kayong kasal ni Ma'am Dahlia? Mahigit 20 taon na. Ilang taon na din pala ako nagtitiis. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala, wag mo ko intindihin. Nagbibiro lang ako. Okay lang po ba yung pagtatanong ko? Okay lang. Basta sa susunod, wag mo na akong pinupo. Pakiramdam ko, nadadagdagan mga kulubot ko sa balat eh. Ganun po ba? Ay, sorry. Nakasanayan ko na kasi. Kaya mula ngayon, sanayin mo na ang sarili mo na wag magpo pagkausap ako. Oh, sabayan mo ako sa pag-inom. Toast muna. Cheers! Cheers po. Meron sana akong gustong itanong sa inyo. Sana wag kayong ma-offend. Sa edad kong to, hindi na ako na-offend. Ano ba yon? Wala ba kayong anak ni Ma'am Dahlia? Wala. Bakit wala? May problema ako. Hindi ako makabuo. Ay, sorry po. Huwag ka mag-sorry, kasi ako hindi. Okay lang yun. Kita mo, kahit ilang babae makasiping ko, wala akong sabit. Pag may dumating at sasabing na buntis ko siya, isasampal ko sa mukha niya resulta ng pagkabaog ko. Ibig sabihin si Ma'am Dahlia walang problema sa pagbubuntis? Wala. Sabay kami nagpatingin noon. Sabi ng doktor okay lang daw siya. Ako lang ang may problema. Pero si Ma'am Dahlia gusto bang magkaanak? Gusto niya, pero paano? Kung gusto niya magbuntis, maghanap siya ng ibang lalaki. O hintayin niyang dalawin siya ng anghel at sabihin buntis siya. Inom na lang tayo. Cheers ulit. Cheers! Teka. O yan, 1,000. Para saan yan? Pustahan! Pustahan? Oo, pupusta ako. Paglabas ni Dahlia sa kwarto, bihis na bihis yun oh. Ha? Parang normal lang naman yun. Hindi normal yun. Dati simple lang si Dahlia eh. Pero ngayon iba na. Kaya pupusta ako sa'yo ngayon. Bihis na bihis siya paglabas siya dito. Jimmy? Nandito na kami sa dining room. Oh, kita mo? Kung pumusta ka, talo ka na 1,000. Anong pusta? Wala po. Anong wala? Pinagpupustahan namin na paglabas mo, bihis na bihis ka. O yan, hindi ba tama ako? Respetuhin mo naman ako sa harap ng ibang tao. Bakit? Anong bastos doon? Pustahan lang naman eh. Sandali nga, may kukunin lang ako. Maghain ka na, tagugutom na ako. Tutulong na po ako sa paghahain. Wag na, maupo ka na lang dyan. Hindi po. I insist. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Pasensya na po kayo Pero hindi naman po ako nakipagpustahan kanina. Alam ko naman yon. Wag po sana kayong magagalit pero ganun po ba talaga si Jimmy sa inyo? Ay, oo. Nasanay na ako. Pero mali po ata yung ginagawa niya. Alam ko namang mali na yon. Paano niyo po yung natitiis? Mahal ko siya eh. Yun lang ang naiisip kong dahilan kaya hindi ako umaalis. Pero kahit minsan, naisip niyo na po bang umalis? Oo. Pero parang may pumipigil sa akin. Oh, nakahain ka na ba? Oo. Uy! Wow! Bakit? Bagay kayo! Akin na yung bote ng wine. Akin na yung baso mo. Hala, Bakit mo binu sa polo ko yung alak? Bobo ka ba? Wala akong pakialam. Bastos ka talaga. Napakapikon talaga nun. Parang tatanga-tanga. Nakita na nga naka-long sleeves pa ako eh. Tapos bubuhusan ako ng wine. Abnormal eh. O tara na, kumain na nga lang tayo. Papa Dudut, hindi din po ako nakakain ng maayos ng gabing yon. Naawa ko kay Ma'am Dahlia sa ginagawa sa kanya ni Jimmy. Si Jimmy naman ay walang pakialam sa pamamahiya niya sa asawa niya. Tuloy pa rin ang pagkikwento niya sa akin ng kung ano-ano at tumatawa ng malakas. Mukhang natuwa si Jimmy ng husto kaya natapos ang hapunan na lasing siya. Inisip ko kung aalalayan ko ba siya papunta sa kwarto nila kaso baka ayaw siyang makita ni Ma'am Dahlia. Kaya naman nag-decide na lamang akong matulog. Pero nagulat ako nang may mahulog na bote sa banyo. Paglapit ko sa banyo ay tinangka kong buksan ito. Nagkataon naman na hindi nakalak ang pinto kaya tinuloy ko na ang pagbukas ko.
Dahan-dahan akong sumilip sa loob, Papa Dudut, pilit na inoobserbahan ang paligid. Nagulat ako nang makita ko na yung inagaw na bote ni Ma'am Dalia kay Jimmy ay ubos na ang laman. Pumasok pa ako ng kaunti sa banyo, saka ko nakita si Ma'am Dalia na nakahiga sa may sahig. Akala ko kung ano na ang nangyari sa kanya. Saka ko lang nalaman na nalasing pala ito ng husto. Kaya pala ubos na yung laman ng bote kasi nainom na lahat ni Ma'am Dalia. Nag-decide ako na buhatin siya palabas ng banyo at papasok sa kwarto nila. Hiniga ko si Ma'am Dalia sa kama nila at saka ako umalis. Dumiretso na ako sa kwarto ko at natulog na rin, Papa Dudut. Pero ang tagal, bago po ako dinalaw ng antok ng mga oras na yon, hindi ko maalis sa utak ko ang mga nangyaring eksena ng buong araw na yon. Mula sa pagdating at mga nasaksihan ko sa opisina ni Jimmy hanggang sa naihiga ko na si Ma'am Dalia sa kwarto nila ng gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maaga rin akong pumunta sa training ko pero mas maaga akong nagising para mag-impake. Pagdating ko kasi sa bahay ni Jimmy galing opisina ay nag-unpack na ako ng mga gamit bago kami maghapunan. Nag-decide ako na ibalik lahat ng mga gamit ko sa maleta, Papa Dudut. Kasi sa totoo lang ay hindi ko kaya ang sitwasyon sa bahay na yon. Kaya umalis na lamang ako at nagrenta na lamang ng kwarto. Total may budget naman talaga ako na pang-upa na bigay ng kumpanyang pinapasukan ko. Bago ko umalis ay nag-iwan din ako ng note na kunwari ay biglang tumawag ang kumpanya at binigyan kami ng matitirhan namin na mas malapit sa building na pagtatrabahuhan ko. Sinabihan ko na lang din si Papa na kailangan na mas malapit ako sa opisina para din hindi na siya mag-worry sa nangyari kung bakit ako umalis sa bahay ni Jimmy. Hindi naman ako nahirapan na magpaliwanag kay Papa. Naintindihan niya na mas maganda talaga akong malapit ako sa pinagtatrabahuhan ko at ang laki din ng magiging tipid ko sa pamasahe. Lunes hanggang Huwebes lamang ang naging training ko, Papa Dudut, kaya hawak na hawak ko ang weekend ko para sa kung ano man ang gusto kong gawin. Hindi naman ako mahilig gumimik pero siguro ay gusto ko din namang ma-relax kaya isang gabi ay lumabas ako at nagpunta sa isang gimikan. Pagpasok ko ay dumiretso ako mismo sa bar, Papa Dudut. Habang umu-order ako ay may nadinig akong isang pamilyar na boses mula sa isang mesa sa likod ko. Waiter, isang bottle pa nga ng wine, please. Ma'am Dalia, Oh, August. Sinusundan mo ba ako? Ay, teka. Inutusan ka ni Jimmy, ano? naku hindi po. Sandali nga. Napansin ko lang ha. Si Jimmy, tinatawag mo lang na Jimmy. Tapos ako, hindi hamak na mas matanda sa akin si Jimmy. Pasensya na po ma'am. Yun kasi ang gusto niyang itawag ko sa kanya eh. Tsaka ayaw niya rin na pinupo ko siya. Pwes, tawagin mo lang akong Dalia. Tapos tigilan mo na yung paggamit mo ng po sa akin. Okay. O ngayon, sabayan mo ako uminom. Umupo ka dyan. Hindi ba parang marami ka nang nainom? Pangalawang bote pa lang to. Salita mo parang sinasabi mong mahina akong uminom ah. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin pero hinay lang. Kasi baka malasing na naman kayo kagaya nung isang gabi. Ha? Anong isang gabi? Ay, ikaw ba nagatid sa akin sa kwarto nun? Oo. Ayun! Nagtataka ako kung paano ako napunta sa kwarto eh. Imposibleng si Jimmy yung tumulong sa akin. Napaka-imposible nun. Okay ka lang? Okay lang ako. O nga pala, bakit ka umalis sa bahay? May binigay kasi sa amin na matitirahan Huwag kaya... mo na ako lokohin. Hindi ako kasing babaw ng asawa ko, no? Kung siya naniwala, ako hindi.
Ano namang hindi ka panipaniwala ron? O sige, sabihin na natin na totoo na may pabahay para sa inyo sa pinagtatrabahuhan mo. Pero alam ko na, hindi yun ang dahilan ng pag-alis mo ng agad-agad sa bahay. Ha? Ano pa bang ibang magiging dahilan ng pag-alis ko? Sa bagay, kung ako rin naman ang nasa katayuan mo, aalis ako kung ganun kagulo ang bahay na titirhan ko. Di ba? Oo. Pasensya na ha. Pati ikaw nagulo namin. May itatanong ako. Huwag kang magagalit ha. Oo, sige lang. Bakit ka pumapayag na ginagano ni Jimmy? Hindi ko rin alam eh. Siguro, mahal ko siya. Pero ilang taon nang nakalipas nung maramdaman ko na unti-unti na siyang nanlalamig sa akin. Pero nilabanan ko. Kasi mahal ko siya eh. Pero nung dumating ka, pinarealize mo sa akin na ang tanga ko pala. Ha? Pinarealize ko? Paano? Hindi ko alam. Basta nung gabing pinapahiya ako ni Jimmy sa harap mo, parang may sumampal sa akin para magising ako. Hindi kita maintindihan. Huwag mo nang intindihin. Uminom na lang tayo. Cheers! Anong balak mo ngayon? Uminom. Yon ang balak ko. Ibig kong sabihin sa relasyon yung dalawa. Anong balak mo ron? Hindi ko alam. Iniisip ko pa. Buksan mo mata mo sa mga nangyayari sa inyo. Pakinggan mo rin mabuti sinasabi ng puso mo. Baka hindi mo lang naiintindihan. Ang lalim mo naman. Madami-dami na ako nainom kaya hindi ko na masyadong kayang pag-isipan yan ngayon. Teka, si Cara ba yun? Saan? Oo, siya nga yun. Anong ginagawa niya dito? O di natural, gigimik. Alam mo, iritang-irita ako sa babaeng yan. Anong alam mo tungkol sa kanya? Wala naman. Bukod sa masyadong epal sa opisina ni Jimmy, sigurado ako nagpapalapad ng papel yan kay Jimmy. Huh? Yun lang? Bakit? May iba pa ba? Dahlia, nandito ka pala. Nice to see you here. Pabesa naman. Mag-isa ka yata. Oy, may kasama ako, no? Padating na yon. Kara, pwede ba kitang makausap? Sure. Ano yan? Doon tayo sa labas. Wow, may secret. Sige na, mag-usap na kayo sa labas. Bilisan yung bumalik, ha? Okay. Dahlia, babalik kami agad ha. Dito ka lang muna. Halika na, Kara. Importante ba yung sasabihin mo? Bakit dito mo pa kailangang sabihin sa labas ng bar? Sinong kasama mo? Si Jimmy ba? Baka pwedeng lumipat kayo ng ibang lugar. Mahiya naman kayo kay Dahlia. Excuse me? Sino ka ba sa tingin mo? Bakit ako lilipat ng lugar? Tsaka hindi si Jimmy ang kasama ko. Tulog na siguro yung matandang yun. May imimita ko dito. Bakit ba? Paano mo nakakayang humarap kay Dahlia sa kabila ng ginagawa ninyo ni Jimmy? Unang-una, wala kaming relasyon ni Jimmy. Binibigay ko lang sa kanya ang gusto niya para sa trabaho ko. Maliban doon, wala akong relasyon sa kanya. Siya lang naman ang nag-iisip na may relasyon kami. Ayoko ng stress, kaya pinapabayaan ko na lang siya sa ilusyon niya. Tumatawag na yung kikitain ko. Sagutin ko lang ha. Hello? Saan? Ay, eto sa harap. Sige, pasok na ako. Oh, ayan. Nagkatotoong request mo. Aalis na ako sa bar kung nasan si Dahlia. Doon na lang daw kami sa katapat na bar magkikita nung kausap ko. O siya. Bye! Ay, ibang klase talaga tong si Kara. Balikan ko na nga si Dahlia sa loob. Oh, nasa na yung hitad na kasama mo? Doon na lang daw sila sa tapat na bar magkikita nung kausap niya. Matanong ko lang, bakit ba naglalasing ka? Sino may sabi sa'yo lasing ako? Akin na susi ng kotse mo. Iatid na kita. Wala akong dalang sasakyan. Maglalasing kasi talaga ako ngayong gabi. Kaya hindi ako nagdala ng sasakyan, no?
Sa bagay, maganda nga na hindi ka nagdala ng sasakyan. Basta iatid na kita. Magbubuk na ako ng sasakyan natin. Mamaya, ang aga pa eh. Lasing ka na. Madami pang araw para uminom muli. Sandali, babayaran ko lang itong mga na-order mo. Nabayaran ko na kanina. Binabayaran ko kada order ko kasi baka makalimutan ko magbayad. Nakakahiya. O kung ganun, edi tara na. Alalayan na kitang tumayo. Sige. Alalayan mo ako. Madanda. Basta, pag na-fall ako, sasaluhin mo ako, ha? Uy! Huwag ka naman magmadaling maglakad. Hindi ako nagmamadali. Marami ka na kasing nainom kaya pasuray-suray ka. Hindi nga ako lasing. Oh, dahan-dahan. O isang akbang pa. O yan, nandito na tayo sa labas. Teka lang, hintayin natin yung sasakyang binok ko. Ayun na pala. Tara na. Sandali. Ano bang ginagawa mo? Bakit? Hindi ba ako masarap humalik? Masyado ba malaway? Tumigil ka. Lasing ka na. Ayokong samantalahin kahinaan mo. Sinungaling ka! Ayaw mo sa akin kasi matanda na ako. Hindi sa ganun. Tama na! Sasakay na ako. Huwag mo ako susundan, ha? Dahlia, sandali! Umalis at iniwan ako doon ni Dahlia, Papa Dudut. Nag-worry ako sa kanya dahil lasing na siya ng gabing yon. Tinawagan ko siya pero ayaw niyang sagutin. Papa Dudut, nabigla lang talaga ako sa ginawang paghalik sa akin ni Dahlia kaya ako siya naitulak. Dahil hindi ako sinasagot ni Dahlia, si Jimmy naman ang tinawagan ko, Papa Dudut, dahil nga nagwo-worry ako ng husto kay Dahlia. Gusto ko lang malaman kung nakauwi na ba siya ng maayos. Pero ang sabi ni Jimmy ay hindi pa raw nakakauwi ng bahay nila si Dahlia. Kaya ako mas lalong nag-alala. Complicated na yung trip sa app noong pinagbukan ko ng sasakyan, Papa Dudut, or completed na. Pero ilang sandali lang ay biglang binawi ni Jimmy ang sinabi at sakto raw na pumasok na sa pinto ng bahay nila si Dahlia. Tinanong pa ako ni Jimmy kung gusto kong makausap si Dahlia, ang sabi ko ay hindi na. Inalam ko lang kung nakauwi na siya ng maayos. Wala talagang pakialam si Jimmy sa asawa niya. Hindi man lang siya nagtanong kung bakit alam kong pauwi na si Dahlia. Hindi ko na rin naman kinausap si Dahlia dahil lasing siya at wala pa siyang tamang huwisyo para makipag-usap sa akin. Kinabukasan wala akong pasok ay pumunta ako sa bahay nila para humingi ng dispensa kay Dahlia sa pagtulak ko sa kanya palayo. Si Jimmy pa nga ang nagbukas ng pinto na tuwang-tuwa dahil sa pagdalaw ko. Niyaya pa niya akong uminom kahit alas 8:30 pa lamang ng umaga. Ang sabi ko ay may sasabihin lamang ako kay Dahlia. Pinapasok ako ni Jimmy at sinabing nasa kusina raw si Dahlia. Puntahan ko na lang daw at siya naman ay dediretso na sa pool area ng bahay nila. Kung gusto ko raw munang uminom ay sumunod lamang ako sa kanya. Pinuntahan ko si Dahlia sa kusina at nakita ko na may hawak-hawak siyang ice bag sa ulo niya. Nahiya siya sa akin sa nakita ko at sobrang lala daw ng hangover niya. Kaya siya may ice bag sa ulo. Humingi din siya ng pasensya sa nagawa niya. Ang sabi ko naman ay wala siyang ginawang masama at saka ako ang dapat na humingi ng tawad dahil ako ang may ginawang pagkakamali. Hindi makatarungan na basta ko na lamang siyang itinulak kahit nabigla ako sa pagkakahalik niya sa akin. Ang sabi niya ay kalimutan na lang namin ang mga nangyari. Ngumiti na siya matapos ng usapang yon. Lumipas ang ilang araw at dumating ang Lunes. Sakto na hanggang alas 4 lang ng hapon ang training namin tuwing araw ng Lunes. Kaya dumiretso ako sa opisina ni Dahlia para yayain siyang kumain. Bukod sa pag-aya ko sa kanya, nasabay kaming kumain ay may dala akong bouquet ng bulaklak, Papa Dudut. Dahlia, August? Bakit ka nandito? Wala ka bang pasok? tapos na. Hanggang alas 4 lang kami pag Lunes. Uy,
ginagawa mo dito? Yayayain sana kita kumain eh. Ha? Ay, bulaklak nga pala para sa'yo. Ano ka ba? May asawa akong tao, baka may makakita anong isipin nila. Ah, ganon. O sige, mamaya ko na lang ibibigay pag tayo na lang. Ang ibig kong sabihin, wag mo kong bigyan ng bulaklak. May asawa ako. Asawa mo pa ba siya? Ano bang sinasabi mo dyan? Siyempre asawa ko pa siya. Sa ginagawa niya sa'yo, asawa pa ba ang tingin mo sa kanya? Teka sandali. Alam kong hindi kami okay ng asawa ko. Pero hindi naman yata maganda yung mga sinasabi mo. Mahal kita, Dahlia. Ano? Ang sabi ko, mahal kita. Lasing ka pa ba? Hindi ako lasing. Alam na alam ko sinasabi ko. Alam mo, nakakatawa ka. Nung Sabado lang pinagtulakan mo ko nung halikan kita. Tapos ngayon sasabihin mo mahal mo ko? Abnormal ka ba? Di ako abnormal. Naitulak lang kita kasi lasing ka. Ayokong pagsamantalahan ng kalasingan mo. Naguguluhan ako sa'yo. Ano to, pagkagising mo kanina? Bigla mo na lang naisip na mahal mo ko? Di ko lang basta naisip. Naramdaman ko. Nang una pa lang kitang makita, mahal na kita. Pero alam ko na hindi pwede. Pero nung makita ko yung trato sa'yo ni Jimmy, doon ko naramdaman na mas kailangan mo ko. Hindi tayo pwede. Bakit hindi? Maraming dahilan. Tulad ng ano? May asawa nga ako at kasal pa kami. Pwede mo naman siyang iwan tapos magsama na tayo. Gusto mo bang mademanda ako? Hindi niya gagawin yun. Ha? Anong ibig mong sabihin hindi niya gagawin? Ayoko na sa akin manggaling. Ayoko magmukhang naninira ng relasyon. Ano bang alam mo? Alam ko na mahal kita. Gumising ka nga. Baka natutulog ka pa. Gising na gising ako, Dahlia. Hindi nga pwede. Hindi na kayo okay ng asawa mo. May iba pang dahilan. O ano pang ibang dahilan? Nakakahiya kung papatulan kita, August. Dahil mayaman ka tas mahirap ako? Dahil 30 taon ang agwat ng edad natin, ano ka ba? Pwede mo na akong nanay. Gusto mo ba lagi kang inaasar na kasama mong nanay mo? Eh di asarin nila. Wala akong pakialam sa sasabihin at iisipin ng iba. Sa'yo lang ako may pakialam. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Napaka-piloso po naman ang sagot mo. Walang ibang dahilan, Dahlia. Mahal kita, yun lang yun. Mag-iisang buwan pa nga lang tayong magkakilala. Sasabihin mong mahal mo ko? Hoy, hindi laro ang pag-ibig ha? Hindi ako nakikipaglaro. Hindi ganun kabilis yon. Hindi rin ako nagmamadali. Hindi ko sinasabing sagutin mo na ako ngayon. Ang gusto ko lang, malaman ko sana kung pagbibigyan mo ako pag niligawan kita. August, binigla mo ko. Kaya naman baka pwedeng bigyan mo ako ng panahon para makapag-isip. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero wag mo akong iiwasan. Pero huwag ka naman sana masyadong bulgar. Paano ba yung hindi bulgar? Yang bulaklak! Sa tingin mo ba walang iisipin ng mga makakakita pag binigay mo sa akin yan? Isipin na nila gusto nilang isipin. Tsaka ano bang pakialam nila? Eh, hindi ko gusto yung pangangatwiran mo ha? Sige na. Itatapon ko na lang tong bulaklak. Huwag naman! Eh, binili mo yan eh. Akin na nga. Eto. Pwede na rin ba tayong kumain sa labas? Abuso na yan ha? Hindi porke na pagbigyan ka sa isang bagay makukuha mo na lahat. Sige, ihatid na lang kita. Ang kulit mo! Sige na nga. Hatid lang naman yan. Tara na sa parking. Akin na susi ng sasakyan mo. Ako na magmamaneho. Ayan. Napakasaya ko ng araw na yon, Papa Dudut. Bagamat hindi naman kinukumpirma ni Dahlia na kami na nga ay nabigyan naman ako ng pagkakataon na suyuin siya ng hindi niya iniiwasan. Dahil sa mas nauna naman akong makalabas sa training ko ay araw-araw ko siyang sinusundo. Pumayag siyang lagi kong ipagmaneho pa uwi pero hindi pa siya pumapayag na kumain kami sa labas. Pero okay lang naman sa akin yon, Papa Dudut, at least nagkakasama kami kahit hanggang makauwi siya. Madalas din akong nakikita ni Jimmy pero wala pa rin po itong pakialam. Hindi man lang nagtatanong kung bakit palagi kong hinahatid si Dahlia, as in wala siyang pakialam. Ganon kalamig si Jimmy kay Dahlia. Para sa akin ay hindi naman talaga deserve ni Dahlia si Jimmy dahil napakabait ni Dahlia.
Yung magandang ugali ni Dahlia na sinayang lamang ni Jimmy ay sinasalo ko at iniipon. Ang sabi ko sa sarili ko noon ay papahalagahan ko yon hanggang sa araw na maging kami na. Nararamdaman ko ng panahon na yon na mahal din ako ni Dahlia, Papa Dudut. Pupunuan ko lahat ng sinayang ni Jimmy dahil wala namang masama kung maging kami na. Kaya wala kaming parehong dapat na ikahiya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masaya na ako sa sitwasyon namin ni Dahlia, Papa Dudut. Kung ano lang ang kaya niyang ibigay sa akin ay malugod kong tinatanggap ng buong puso. Gusto kong malaman ni Dahlia na mahalaga siya sa akin at hindi ko tutularan ang ginagawang pagtatapon sa kanya ni Jimmy. Sa katunayan ay magkasama kami at kitang-kita ko ang saya sa mga mata ni Dahlia na parang kailan niya lang naramdaman na pwede pala siyang maging masaya. Ako naman ay palagi siyang pinapasaya, Papa Dudut. Dumating kami sa punto na tinatanggap na rin niya ang mga ibinibigay kong bulaklak. Ang diskarte ko sa pag-abot sa kanya ng mga bulaklak ay ibinibigay ko sa loob ng kotse ko na inaabot sa kanya para hindi makita ng mga tao. Isa pa ay sinabi ni Dahlia na huwag na ako sa harap ng building nila maghintay. Ibinigay niya sa akin ang spare key ng kotse niya at sinabing sa loob na lamang ako ng kotse niya maghintay hanggang sa makalabas siya ng trabaho. Para kaming pugante na nagtatago noon. Sa akin ay okay lang naman na makita kaming magkasama pero nirerespeto ko ang kagustuhan ni Dahlia. Kaya okay na rin ako sa sitwasyon naming ganon. Hanggang isang araw na sinundo ko siya ay may balita ako na dapat masaya pero kabaligtaran para sa akin, Papa Dudut. Sorry ha, napatagal ang meeting namin. Okay lang. Kanina ka pa ba? Oo, pero walang problema. Nandito lang naman ako sa loob ng kotse mo eh. Oh, bakit patay ang aircon? Hindi mo binuksan? Hindi, hinihintay kita eh. Ano ka ba? Ang init dito sa loob, bakit hindi mo binuksan? Okay lang, huwag ka na mag-alala. Mukhang stressed ka na nga sa meeting nyo kanina, may stress ka pa dito. Teka, buksan ko na yung makina ng sasakyan. Nakakainis ka. Ngingiti na yan. Ewan ko sa'yo. Huwag ka na magalit. Ay, eto nga palang bulaklak. Pampaganda ng araw mo. Alam mo, pinapayaman mo na yung flower shop na binibilang mo nito ha? Ayaw mo ba ng bulaklak? Gusto. Pero gumagastos ka araw-araw. Nagtitraining ka pa lang naman, allowance lang yung nakukuha mo. Tapos dadagdag mo pa sa gastos mo tong bulaklak. Oo, nai-stress ka na naman. Sige, ganito na lang. Bibilang pa rin kita ng bulaklak pero once a week na lang. Tuwing Biyernes, para ma-enjoy mo naman yung bulaklak sa weekend. O siya, sige na. Okay na yung once a week. Kumusta araw mo? Naku, pareho pa rin naman na ikukwento ko sa'yo kung sakali. Kaya ikaw naman ang magkwento. Kumusta ang training mo? Fast learner daw ako. Kinausap ako kanina nung training officer ko na malaki daw ang potential ko pero... O bakit ka malungkot? Pinuri ka na nga, nalungkot ka pa. Sabi niya kasi sa main branch niya daw ako i-recommend eh. Sa Maynila? Uy, di maganda. Malapit ka na sa mga magulang mo. Pero malayo ako sa'yo. Alam mo, isang tawag lang naman ako. Ang importante, makasama mo mga magulang mo. Para naman maramdaman nila yung ginhawa sa mga hirap nila sa'yo. Sasama ka ba sa akin sa Maynila? Ha? Sumama ka sa akin sa Maynila pag na-assign ako dun. August, nandito yung trabaho ko at saka Si Jimmy pa rin. asawa ko pa rin siya. Pero niloloko ka niya. Ano? Matagal ka na niyang niloloko. Hindi totoo yan. Oo, malamig siya sa akin pero hanggang dun lang yun. Nakita ko mismo pagtataksil niya sa'yo. August, huwag kang manira para lang mapalapad ang papel mo ha. Totoo ang sinasabi ko. Huwag kang magsalita nang wala kang pruweba. Meron. Nasaan? Sumama ka sa akin ngayon, patutunayan ko sa'yo. Iuwi mo na ako. Gusto mo ng katibayan, di ba? Sige!
Pag hindi mo napatunayan yung sinasabi mo, hindi na tayo magkikita kahit kailan. Sige, nasaan ang pruweba mo? Dalhin mo ako doon! Halika, diyan ka lang. Sumama ka. Patutunayan ko sa'yo na hindi ako nagsisinungaling. Di ko talaga gawain to pero pinilit mo ako. Dinala mo ako sa sitwasyon na to. Ayoko sana magmukhang naninira ng relasyon Pero para matigil na yung pagbubulag-bulagan mo, dadaling kita doon para makita mo mismo. Bakit ba ayaw mong maniwala na bukod sa pambabaliwala ni Jimmy sa'yo, niloloko ka pa niya? Magmaneho ka ng maayos! Ihanda mo sarili mo. Hindi ko alam kung paano ka magre-react sa makikita mo. Pero basta binalaan na kita na dapat ready ang feelings mo rito. Sana may parking, sana may parking, sana may parking. O eto, sandali papark lang ako. Nandito na tayo. Ano to? Niloloko mo ba ako? Ano ibig mong sabihin? Hindi pa tayo nakakalayo mula sa parking ko kanina. Tsaka bakit mo ko dinala sa restaurant na to? Ito yung palagi mong suggestion na kainan pag nagyayaya ka. Ano to? Gusto mo lang akong madala dito kaya gumawa ka ng kwento? Hindi. Halika sa loob. Uuwi na ako. Pagbigyan mo na ako. Halika sa loob para mapatunayan ko yung sinasabi ko. Tara, baba na tayo. Halika na. O sige, halika. Alam mo, pakiramdam ko talaga sinasayang mo lang ang oras ko Maniwala ka, Dahlia. Di kita dadalhin dito nang wala lang. Sige, pasok na tayo sa loob. Oh, nasa loob na tayo nitong resto. Anong susunod? Tumingin ka sa paligid mo. Si Jimmy? Sinong kasama niya? Kara? Siguro naman sapat ng katibayan yan. Teka nga. Dahlia, sandali lang. Huwag ka na pumunta ron. Dinala mo ako dito tapos pipigilan mo ako? Huwag kang gumawa ng eksena rito. Hindi mo na kailangan gawin yun. Bakit naman ako mag-eskandalo? Bakit ko naman ibababa ang sarili ko sa level nila? Anong gagawin mo? Hindi ko alam, sa totoo lang. Bahala na! Dahlia, teka. Sasamahan kita. Jimmy! O Dahlia, anong ginagawa mo rito? Magde-date kayo? Hi, Dahlia. Anong hi? Sa baba ng pagkatao mo, nakuha mo pang mag-hi sa akin? Ang kapal na mukha mong walang yaka? At ikaw naman, Jimmy? Oh, anong ako naman? Deserve nyo ang isa't isa! Tara na, August! Akala ko noon papadudot ay iiyak si Dahlia sa mga nakita niya. Handa na ako noon na pakalmahin siya pero pagsakay namin sa kotse ay nagaya siyang kumain sa isang restaurant. Habang nagmamaneho ay hindi namin pinag-uusapan ang nangyari. Sa halip ay nagkwento si Dahlia na mga nangyayari sa opisina niya at tawa siya ng tawa. Ako naman ay gulong-gulo sa eksena sa loob ng sasakyan dahil hindi ko maintindihan ang reaksyon ni Dahlia, papadudot. Pero tumatawa na lamang ako at sinasabayan siya tuwing tinatapik niya ako. Kasi nga habang abala siya sa pagkukwento ay parang ako naman ang wala sa sarili. Kaya naman kinuha niya ang atensyon ko. Hindi ko alam kung bakit nagkabaligtad kami ng nararamdaman. Ako yung tulala at siya naman tong tawa ng tawa. Hanggang sa restaurant ay parang walang nangyari at magiliw na nakipagkwentuhan lamang si Dahlia sa akin. Kapag isinisingit ko ang usapan tungkol sa mga nangyari ay iniiba kaagad ni Dahlia ang usapan. Ayaw niya talagang pag-usapan yon. Nakakatakot papadudot kasi kinikimkim niya ang nararamdaman niya. Baka mas masakit kapag sumabog na siya. Kaya buong araw na magkasama kami ay alalang-alala ako at hindi mapakali papadudot. Sinisisi ko ang sarili ko na sana'y hindi ko na lamang sinabi sa kanya na alam kong nandun at kumakain sa restaurant na yon sina Jimmy at Kara. Sana hindi ko na lamang dinala doon si Dahlia at nakita silang dalawa. Hindi na ako naubusan ng salitang sana ng mga oras na yon.
Pero wala na, nangyari na at hindi ko na mababawi at mapapagaan ang sitwasyon. Kaya ang gusto ko lang ay malaman talaga na okay si Dahlia, hindi siya umuwi sa bahay nila. Mas minabuti niya na sa hotel uli siya magpalipas. Pagkahatid ko sa kanya sa hotel, Papa Dudut, ay saka siya nag-open tungkol sa nangyari noong hapon na yon. Sinabi niya sa akin na huwag mag-alala dahil okay lamang siya. Nailabas na niya ang sama ng loob niya kaya kailangan niya lang itulog yon para mas makapag-isip kinabukasan. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang naisip ko at hahalikan ko sana si Dahlia. Pero sa pagkakataong yun ay siya naman ang umiwas. Nakangiti siyang sinabi sa akin na bigyan ko daw siya ng oras para makapag-isip. Nagpaalam siya at saka sinarado ang pinto ng kwarto niya. Halo-halo ang nasa isipan ko ng panahon na yon. Sinisisi ko ang sarili ko pero pinanghawakan ko ang sinabi niya na kailangan niya lang makapag-isip. Dahil sa mga nangyari ay inisip ko na maiisip niya na mas kailangan niya ako ng higit sa ngayon, Papa Dudut. Oh, August. Tamang-tama. Tara sa likod. Umiinom kami. Hindi na, okay lang. Hindi ako umiinom pag umaga. Sure ka? Oo. May tatanong lang sana ako. O ano yan? Ni, sino yung kausap mo? Uy, August! Ang aga mo naman dito, Kara. Ano nga ang aga? Kagabi pa ako dito. Dito siya natulog. Hindi na talaga kayo nahihiya? Nahihiya saan? Kanino ba dapat kami mahiya? Nandito naman kami sa bahay ko. Bahay niyo ni Dahlia. Okay lang kay Dahlia to. Anong klase kang lalaki? Anong klaseng tao ka? Saan nanggagaling yung kapal ng apog mo? Hindi kita maintindihan. Mahiya ka naman kay Dahlia kahit konti. Bakit naman ako mahihiya? Ginagawa din naman niya. Okay naman ako sa inyong dalawa. Gusto ko si Dahlia pero wala kaming relasyon. Ayaw niya dahil mahal ka niya. Yun lang. Matagal na niyang alam na hindi ko na siya mahal. Bakit hindi mo na lang siya hiniwalayan? Mabait ako eh. Mas gusto ko na siya makipaghiwalay. Iba ka talaga. Bakit ba ang init ng ulo mo ang aga-aga? Pwede ba wag ka muna makialam? Bakit di ako makikialam? Ako ang karelasyon ni Jimmy, kaya may karapatan akong sumabat. Tama nga si Dahlia. Bagay talaga kayong dalawa. Harap-harapan niyo talagang ginagawa to? Nasaan si Dahlia? Wala siya dito. Imposible. Wala na siya sa hotel kung saan ko siya hinatid kagabi. Kagabi pa raw siya nag-check out. Kanina pa ako tumatawag sa kanya pero hindi niya sinasagot. Malay ko sa inyong dalawa. Wala akong alam dyan sa tagu-taguan na ginagawa ninyo. Hindi siya umuwi dito? Hindi ko alam. Umuwi ako ng 3:00 sa madaling araw. Nung makita kong wala siya sa kwarto, pinapunta ko na si Kara. Iba ka. Iba kayo. Hindi niyo man lang naisip na bahay niya rin to? Nauuwi siya at pwede niya kayo maabutang dalawa? Siniguro ko naman na hindi siya uuwi. Anong sinasabi mo? Pagtingin ko sa aparador, wala na ang mga gamit niya ron. Wala na rin pati yung mga maleta. Ang ibig sabihin lang nun, umalis siya dala mga gamit niya. Ganun-ganun na lang yun sa'yo? O sige sabihin na natin hinakot niya yung mga gamit niya pero hindi mo man lang siya hinanap? Matanda na siya. Alam niya na ang ginagawa niya. Saan siya pwedeng magpunta? Hindi ko alam. Ikaw ang kasama niya, hindi ba? Hindi ba kayo nag-uusap? Alam nyo, doon na tayo sa likod. Uminom tayo habang pinag-uusapan nyo yan. Mabuti pa nga. Halika na, August. Samahan mo kami. Hindi ko na talaga kayo kinakaya. Alis na ako. Maging masaya sana kayong dalawa. Okay, salamat. Sige, ingat na lang. Tara, Kara. Bye, August! Ano ba, Dahlia? Nasaan ka ba? Oh. Hello, Dahlia? Nasaan ka? Susunduin kita. Wag na. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita dyan ngayon. Paalis na din ako. Nandito ako sa airport. Paalis na tong eroplano maya-maya. Anong sinasabi mong airport? Saan ka pupunta?
Hindi sapat ang oras ko para makapag-isip. Kaya lalayo na muna ako tsaka ako mag-iisip pagdating ko sa pupuntahan ko. Anong lalayo? Hindi kita maintindihan. Basta, kailangan ko to para sa sarili ko. Tumawag lang ako para makapagpaalam sa'yo. Ano ba to, Dahlia? Huwag mo naman akong ganituhin. Palagi ka sana mag-iingat ha. Salamat sa mga araw na nakasama kita. Masaya ako sa mga pagsasama natin. Kung masaya ka, bakit ka aalis? Para sa ating lahat to. Dahlia, huwag ka namang ganyan. Mahal na mahal kita. Marami pang mas magmamahal sa'yo ng higit sa akin, August. Ikaw ang gusto ko eh. August, makinig ka. Bata ka pa. Marami ka pang matutupad na pangarap. Harapin mo ang kinabukasan mo. Darating din yung para sa'yo. Dahlia, please. Huy, huwag kang umiyak. Ano ba to, para naman akong nanay na nagpapatahan ng anak? Mag-iingat ka ha. Sige na, lilipad na tong eroplano. Bye, August. Dahlia? Napakasakit, Papa Dudut. Mahal na mahal ko si Dahlia at wala akong pakialam kung malayo man ang agwat ng edad naming dalawa. Basta ang alam ko ay mahal na mahal ko siya. Hindi ko naisip na gagawin niyang lumayo kahit nasabi at naparamdam ko na sa kanya na buong buo ang pagmamahal ko sa kanya. Isang linggo na lamang ay tapos na ang training ko nang mangyari ang pagpapakalayong ginawa ni Dahlia. Ang iniisip ko na sasama sa akin si Dahlia sa Maynila ay isa lang palang panaginip o isang bangungot na ang hirap gumising. Sa bagay, ako lang naman ang nag-a-assume noon. Noong binalikan ko ang pag-uusap namin ay wala namang palang pagkakataon na sumang-ayon si Dahlia na sasama siya sa akin sa Maynila. Matapos ang training ko, Papa Dudut, ay natupad ang sinabi ng training officer ko. Na-assign ako sa main branch at sa 2 taon ko sa kumpanya ay mabilis din namang umangat ang posisyon ko. Hindi pa gaanong kataas pero paunti-unti ay umaangat. Masaya ang mga magulang ko sa itinakbo ng karera ko. Open ako sa kanila kaya noong naramdaman ko na parang hindi ko nakakayanin ang sama ng loob ay naikwento ko sa kanila ang nangyari sa akin sa Cebu. Naawa sa akin ang mga magulang ko at niyakap na lamang nila ako. Kilala nila ako kung gaano ako magmahal kaya alam nila na mahal ko si Dahlia. Wala din silang naging problema sa edad ni Dahlia, ang sa kanila ay kung saan ako maligaya ay sosoportahan nila ako. Pero paano, Papa Dudut? Wala naman na si Dahlia. Iniwan niya ako at hindi ko nalaman kung saan siya nagpunta. Ang naitulong na lamang sa akin ng paghihiwalay namin ay mas nagpursige ako sa trabaho ko, Papa Dudut. Si Jimmy nga pala ay mag-isa na lamang na naninirahan sa bahay niya. Kasi iniwan din siya ni Cara at sumama sa lalaki na mas mayaman kay Jimmy. Ako naman mula noong magsimula sa trabaho dito sa Maynila ay pinilit na unti-unting buksan ang puso sa bagong pag-ibig. Nakipagsapalaran ako na magmahal ulit. May nagustuhan akong babae sa department namin, sinimulan ko siyang suyuin at hindi nagtagal ay napasagot ko siya at naging kami. Sa 2 taon naming magkarelasyon ay napagkasunduan naming lumagay na sa tahimik. Sa katunayan ay ikakasal na kami November ng taong ito, Papa Dudut. Pero isang araw ay nagulat ako sa isang tawag na natanggap ko. Si Dahlia. Nasa Canada na pala siya at tumawag ito para mangumusta. Papa Dudut, halo-halo na naman ang naramdaman ko nang marinig ko ang boses niya at noong magkwento na siya. Pero habang kausap ko siya ay ipinakilala niya sa akin ang napangasawa niyang Pinoy din at ipinakita ang cute na baby niya. May anak na si Dahlia, Papa Dudut. Opo, napakaswerte ng bata dahil sigurado ako na ibubuhos ni Dahlia ang buong pagmamahal niya sa batang inampo nila ng asawa niya. Masaya ako para sa kanya at masaya din siya para sa nalalapit kong kasal. Hindi ba naging kami ay naging magkaibigan naman kaming dalawa, Papa Dudut? Kung ako ang tatanungin ay masasabi kong masaya ako sa mga bagong buhay namin sa ngayon, Papa Dudut. Salamat po sa pagbibigay daan sa aking kwento at mabuhay po ang Barangay Love Stories
at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, August. Mahirap daw magmahal ng katropa dahil kapag nag-away kayo ay damay pati ang lahat ng mga barkada. Minsan nagiging dahilan pa ito ng pagkawatak-watak ng samahan kapag may mga nadamay na. Ikaw kabarangay, iibig ka ba sa tropa mo? Madalas kapag nagmamahal tayo ay hindi po natin iniisip kung tamang tao ba ang minamahal natin. Tama ba na pag-aksayan natin ang panahon ng isang taong walang alam gawin kundi ang bangulit at wala sa bukabularyo ang salitang seryoso? Lahat ay idinadaan sa biro. Lahat ay idinadaan sa kakulitan. Dear Papa Dudut, ako si Baby, taga-benta ng ticket sa pier dito sa Katiklan. Paborito ko ang istasyon ninyo, lalo na ang programa mo, Papa Dudut. Matagal ko na pong gustong magpadala ng liham sa inyo kaya lamang minsan ay inaabot po ko ng hiya. Pero kapag iniisip ko na mapapatawa ko ang mga kabarangay dahil sa makulit kong kwento ay napasulat na rin po ako at itinago sa baul ang hiya ko. Bunso ako sa 4 na magkakapatid, Papa Dudut. Lahat po kami ay nakapagtapos ng pag-aaral. Nasa ibang bansa ang panganay kong kapatid at doon bumuo ng pamilya. Ang iba naman ay nasa Maynila at sa Cavite. Ako lang ang naiwan sa bahay kasama nina Mama at Papa. May tindahan si Mama, si Papa naman ay may sariling talyer sa Aklan. Nakapagtapos ako ng college, Papa Dudut, pero mas pinili ko ang trabaho sa pier. Kahit mababa ang sahod ay okay lang, ang mahalaga sa akin ay andito ako sa lugar namin. Walang gastos masyado dahil libre ang bahay at hindi na kailangan pang umupa. Kasama ko pa si Mama at si Papa. Nagbabalak din naman akong humanap ng trabaho pero mas gusto ko dito sa pier. Madami akong nakikitang tao at artista at ayoko kasi ng trabahong opisina kaya mas pinili ko ang trabaho dito. Pier na ang naging pangalawang bahay ko, Papa Dudut. Mas masaya ako dito, lalo na at masaya ang samahan namin dito. Madami akong kaibigan dito at si Peping ang pinakasanggang dikit ko. Mabait siya, ubod lang ng kulit at babaero. Lalaki ang tingin niya sa akin dahil boyish ako pero babaeng babae po ako, Papa Dudut. Sa mata lang ni Peping ako lalaki. Ilang ticket ba kukunin mo? 4, isang estudyante. Sige. Uy, huwag mo kakalimutan mamaya ha. Ang alin? Yan tayo eh. Pupunta tayo sa bago kong nililigawan. Huwag mo sabihing nakalimutan mo na. Ngayon ba yun? May lakad kaya ako. I-cancel mo na yung lakad mo na yan. Usapan na yun eh. Nakalimutan ko kasi. May pupuntahan kami ni Mama. Birthday ng tsuhing ko. Doon kami kakain ng hapunan. Eh paano yun? Nasabi ko na sa kanya na ngayon tayo pupunta. Ikaw na lang kasi ang pumunta. Wala naman akong gagawin doon. Pards naman eh. Alam mo naman na pagdating sa chicks, ikaw lang maaasahan ko eh. Kaya mo na yan. Hindi ko pwedeng i-cancel ang lakad namin ni Mama. Magtatampo yun. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin na may lakad ka? Eh sino bang pabigla-bigla ako magyaya? Ako ba? Pasama ka na lang sa ibang tropa. Ayoko. Anong oras ba ang alis nyo? Mamaya, paglabas ko rito. Labo mo naman eh. Hindi ba pwedeng ipagpaliban yung panliligaw na yan? Gaano ba kaganda yung babae na yan at para ka na namang sinisilihan sa pagkaatat? Iba to, Pards. Hindi gaano katangkaran pero pwede na. Bilugan tapos maputi. Ganyan ka naman kapag may nakikita kang bebot eh. Maputi lang, maganda na sa'yo kahit mukha namang alimango. Uy, wala akong naging chicks na mukhang alimango ah. Kita mo naman ang mga nagiging girlfriend ko. Lahat panlaban. Oo nga, panlaban. Panlaban sa kaartehan. Lahat ata na naging girlfriend mo, kulang na lang mabura mo ka sa kung ano-anong ikinukuskus. Mukha lang ang mo puti, leeg maitim. Loko, isa lang yung ganun ah.
Gabi ko kasi nakilala, kala ko Diyosa. Kaso nung makita ko ng umaga, mukha palang vampira. Pero iniwan ko naman, di ba? Ganyan talaga pag babaero, natatanso. Ano nga pala nangyari sa inyo nun? Hindi ko itinuloy, sabi mo kasi mukhang cool eh. Alam mo namang naniniwala ako sa'yo eh. Ano na, sama mo na ako. Tinadaan mo naman ako sa kwento eh. Hindi nga pwede eh. Bukas na lang. Anong sasabihin ko dun? Nasabi ko na kagabi na pupunta tayo. Sabihin mo masakit ang ngipin mo. Maga ang gums mo. Ayoko nga. Baka mamaya isipin na bulok ang bagang ko kaya namamaga ang ngipin ko. Isip ko na ibang dahilan. Ako pa talaga pinag-iisip mo eh, no? Problemado ka tapos makikita ko mukhang ampalaya yun ha. Iba nga to, Pards. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng nakilala ko. Tanga, ganyan lagi sinasabi mo sa akin kapag may nililigawan ka. Mamaya na tayo mag-usap, may ginagawa ako. Mamaya makita tayo ni sir, mapagalitan pa ako. Ito na, ticket mo. Papirmahan mo sa manifesto yan ha. Oo, papipirmahan ko. Alas 8 na lang kaya tayo. Sakto lang yun. Siguro naman hindi aabot ang 5 oras ang pagmuya mo ng pagkain sa handaan. Hindi nga pwede. Aalis kami ng alas 7. Ano yung pagkakain, aalis ako. Tsaka may lechon dun. Maraming handa. O sige, alas 9 na lang. Ang kulit mo, hindi nga pwede. Bukas na lang. Kung hindi makapaghintay ang pagiging babaero mo, bahala ka. Basta ayoko ngayon, period. Sige na nga. Magbalot ka ng lechon ha. Ayoko nga, nakakahiya. Magdala ka ng malaking bag. Tapos dala ka ng plastic. Pasok mo sa bag mo. Para may pulutan tayo bukas. Dagdagan mo para maipaksiw natin. Kung kaya mo i-plastic yung ulo ng lechon, kuhanin mo na. Baliw, hindi kasing kapal na mukha mo ang mukha ko. Isama mo na lang kaya ako dun. Wag na! Baka mamaya itakas mo talaga yung lechon, nakakahiya lang. Sige na, lumayas ka na, mapapagalitan na ako. Ikaw na nga tinuturuan dyan eh. Sige ka, masarap ako magpaksiw. Ikaw rin. Wala akong pake. Layas na! Oo na, bukas ha. Baka mamaya may lakad ka na naman. Kaalad ka rin talaga kita. Ewan ko sa'yo. Papadudot na sanay na kami ni Piping sa ganong usapan. Mabait naman siya, makulit nga lang. Galing din naman sa maayos na pamilya si Piping, hindi nga lang nakatapos ng pag-aaral dahil bulakbol. Mas pinili nito ang magtrabaho at maging batang Pierre. Gwapo ito at maganda ang katawan, moreno at sakto lang ang tangkad kaya hindi ako nagtataka na maraming nagkakagusto dito. Minsan nga kahit mga pasahero nagkakagusto sa kanya. Minsan kapag tipo rin niya ay pinapatulan niya, minsan naman ay hindi niya pinapansin. Mahilig ito sa mabuti at hindi katangkaran. Kabaliktaran naman ng itsura ko na morena at matangkad at bilugan. Marami nagsasabi sa akin na maganda ako pero walang nanliligaw sa akin dahil nalaman ko na binabawalan pala ni Piping ang mga gustong manligaw sa akin. Tinatakot niya. Kaya noong malaman ko ay kinumpronta ko kaagad siya, papadudot. Piping, mag-usap nga tayo. Seryoso ah. Ano ba nga atin? Bakit parang bad trip ka, Pards? Anong ginawa mo kay July? Bakit balita ako binawalan mo raw manligaw sa akin? Saan mo naman nasagap ang balitang yan? May nagsabi lang sa akin. Umamin ka, anong ginawa mo ron? Wala akong ginawa. Hindi kayo bagay nun. Kita mo, kinuwelyuhan ko lang na bahag na buntot. Sino ka para gawin yun? Kaya siguro walang nanliligaw sa akin, ganyan ang ginagawa mo. Ayoko lang masaktan ka. Pards kita at hindi ako papayag na lokohin ka lang ng mga yon. Hindi naman lahat ng tao manloloko eh. Hindi lahat kagaya mo. Hindi ako manloloko. Mabilis lang ako magsawa. Magkaiba yun, no? Pareho na rin yun. Pag ayaw mo na sa babae, basta mo na lang iniiwan. Hindi ba panloloko pa rin yun? Tapos idadamay mo pa ako? Kaya pala wala man lang nanliligaw sa akin. Iniisip ko ang pangit ko kaya wala nagkakagusto sa akin. Yung pala tinatakot mo. Eh kasi naman ang hihina nila. Tsaka hindi sila bagay talaga sa'yo, Pards. Maniwala ka sa akin. Tsaka alam ko hindi mo rin sila magugustuhan. Hindi magugustuhan? Ano naman alam mo sa gusto ko? Matagal na tayo magtropa. Alam ko kung ano tipo mo. Yung mga yon,
Wala yun! Hindi ka kaya pagtanggol! Huwag ka na magtampo! Hayaan mo bukas, ihahanap kita na manliligaw. Huwag lang ngayon ha, gabi na. Che! Kapag nalaman ko na ginawa mo ulit yun, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Ito naman, kala mo naman si Dingdong dati siyang itinaboy ko. Huwag ka mag-alala, mukhang tukmol yung mga gusto manligaw sa'yo. Kaya pinalalayas ko. Kaya mukhang tukmol o hindi, wala ka pa rin karapatan na harangin ng manliligaw ko. Hindi pwede, takting yan. Ang ganda-ganda mo tapos papatol ka lang sa mukhang tukmol. Hindi ako papayag. Dapat yung mga kasing-kisig kong papatulan mo. Kung ikaw lang din naman ang boyfriending ko, wag na. Magtitiis na ako sa mukhang tukmol na babait kaysa sa'yo na gwapo nga, babaero naman. Bakit sino nagsabi sa'yo liligawan kita? Sabi ko, kagaya ko lang. Kaparehas. Makapagsalita ka, kala mo naman ang puti mo. Hindi ka ang tipo ko, no? Choosy ka, oy. Kapal na mukha mo. At least ako kahit sunog ang balat ko maganda. Eh ang mga babae mo maputi lang, mukha namang tinapa. Yabang mo. Ikaw din, mukha kang tinapa ngayon. Huwag ka nga sumimangot, hindi bagay sa'yo. Ah, teka, kailan ba birthday mo? Matagal pa, di ba? Para namang hindi mo alam kung kailan. Eh tuwing birthday ko nga, iba-ibang babae kasama mo. Re-regaluhan sana kita ng glutathione eh. Para hindi lang mata at ngipin mo maputi sa'yo. Mahal ko ang kulay ko. Pilipinang-Pilipina ako. Sa ibang bansa nagbabayad pa ang mga kano para lang maging kasing kulay ko. Pilipinang-Pilipina nga ang kulay. Kaya nga gusto ko na magtaas ng watawat kapag nakikita kita eh. Pinay na Pinay eh. Naisingit mo pa talaga ang pangasar eh, no? Huwag mo nang gagawin uli yung ginawa mo ah. Sinasabi ko sa'yo kakalimutan ko na magkaibigan tayo. Wow, ang bigat nun ha. Pero sige, hindi ko nagagawin. Basta manliligaw sa'yo, hindi mo antok mo at hindi duwag. Isa pa, alam ko naman na sabi mo lang na hindi mo ako kakausapin eh. Pero kapag naburyong ka sa buhay, tatawagan mo rin ako. Seryoso ako, Peping? Seryoso ka na yan? Matitiis mo talaga hindi ako makita habang buhay? Oo! Kapag hindi mo ako tinigilan. Uy, huwag mo lakasan ang boses mo. Baka isipin nila nag-aaway tayo. Awayin talaga kita! Ito naman, kung magligalig parang inuurungan ng buwan ng dalaw. Para itinaboy ko lang manliligaw mo. Akala mo katapusan na ng mundo. Umayos ka kasi! Maayos naman ako ah. Buisit! Ewan ko sa'yo! Papadudod, sineryoso ko ang hindi pagkausap kay Piping. Iniwasan ko siya at pinaramdam na hindi ako natuwa sa ginawa niya, kaya pala wala man lang manligaw sa akin ay itinataboy pala ng buhayang yon. At akala ko ang pangit-pangit ko na talaga dahil wala ni isang nagkakagusto sa akin. Ganun pala ang ginagawa niya. Inis na inis talaga ako sa kanya, Papadudot, kahit naman mukha akong lalaking kumilos ay hindi nangangahulugan na ayaw ko na mag-boyfriend. Gusto ko din naman yung pakiramdam na nililigawan, yung pakiramdam na nai-in love. Nakakasawa na rin namang umuwi sa bahay na si Piping lang ang naghahatid sa akin. Buti sana, Papadudot, kung gusto ko siya. Kaso hindi eh. Kaya talagang inis na inis ako sa kanya ng mga sandaling yon, Papadudot. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ilang linggo kong hindi kinausap ng maayos si Piping, Papadudot. Pinaramdam ko sa kanya na hindi tama ang ginagawa niya sa akin. Kinakausap ko lamang siya kapag kailangan at alam kong ginagawa niya ang lahat para magpapansin. Pero nagmatigas talaga ako. Ayaw kong tumandang dalaga dahil sa kanya kung lahat na lang ng lalaking didikit sa akin ay itataboy niya. Baka mapabilang na ako sa mga manang ng taon. Mabait naman po si Piping, Papadudot. Masarap siyang kasama. Kahit na babara-bara ko kung kumilos ay hindi niya pa rin ako hinahayaang mag-isa. Yun nga lang, nagiging hadlang siya sa kaligayahan ko. Papadudot, aaminin ko na nami-miss ko si Piping at nasanay na kasi ako na araw-araw kaming magkausap, nag-aasaran, gumigimik at nagiinom. Kahit sa pambabae niya ay kasama niya ako palagi. Hindi kasi siya nanliligaw sa babae nang hindi pasado sa akin. Kaya siguro akala niya dapat ganoon din siya sa akin.
dapat ay salain din niya ang lalaking manliligaw sa akin. Okay naman sana, kaya lang sana ay hinahayaan niya ako pagdating sa bagay na yon. Papa Dudut, alam ko na mali ang ginawa ko kay Piping, lalo na at nakikita ko naman na sincero ang paghingi niya ng tawad. Pero mali din ang ginawa niya sa akin. Matagal kong inisip na pangit ako kaya walang nanliligaw sa akin. Yun pala, ganon ang ginagawa niya. Okay naman din kung ang ginagawa niya ay hinahayaan niyang makilala ko muna bago niya kaliskisan. Kaso hindi eh. Ang ayaw ko lang naman ay yung pangihimasukan niya pati ng love life ko, Papa Dudut. Patatawarin ko rin naman siya, kaya lang pahihirapan ko muna siya para magtanda siya. Ginagawa ko rin yon para malaman niya na seryoso ako pagdating sa pakikialam niya sa personal kong buhay. Papa Dudut, wala akong masyadong ka-close na katrabaho, siya lamang. Madalas nga kami mapagkamalang mag-boyfriend pero tinatawanan na lang namin dahil wala talagang kami. Magkaibang-magkaiba ang gusto namin kaya imposibleng magkaroon kami ng relasyon. Kaya hindi ko inakala na darating kami sa punto na magiging kami. Pards! Bakit? Sorry na kasi. Bati na tayo. Ewan ko sa'yo. Paraanin mo nga ako. Hindi kita pararaanin hanggat di mo ako kinakausap. Ano ba kasing problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi na ako makatulog sa gabi kakaisip kung kailan mo ako kakausapin. Kita mo yung eyebags ko, maliit na oh. Pwede ba tigilan mo ako? Nangangalumata ka, kakainom mo ng alak. Hindi kakaisip sa akin. Style mo, bulok. Ilang linggo na ako hindi nagiinom. Kahit tanong mo sa mga kasama natin. Hindi na rin ako makakain. Nangangayayat na din ako oh. Tapos ang lungkot-lungkot ng mukha ko. Tingnan mo. Hindi ka ba naawa sa akin? Ang girlfriend ko napabayaan ko na rin. Kaya ayun, iniwan na rin ako. Shh, bati na tayo. Talaga ba? Paano hindi ka iiwan ng girlfriend mo kulang na lang pati poste ng kuryente pag pinaldahan papatulan mo? O hindi ah. Kapag ang poste maitim, hindi ko rin pinapatulan. Ewan ko sa'yo. Puro ka naman ewan ko sa'yo eh. Ano na kasi? Bati na tayo. Ay naku, paraanin mo ko. May trabaho pa ako. Bati na kasi tayo. Kakausapin lang kita pag may nanligaw na sa akin. Pero hanggat wala pa, magdusa ka. Yun lang ba? Sus, madali lang yun. Marami akong kilala may gusto sa'yo. Mamili ka na lang. Si Pektoy Kirat ba? O si Bugnot nang umingiti lang kapag nasisilayan ang kagandahan mo? Hehehe, hindi nakakatawa. Ang hirap naman kasi ng kondisyon mo eh. Mahirap humanap ng lalaki matino na manliligaw sa'yo. Gusto ko yung hindi ka lolokohin. Ayaw ko ito masaktan no. Parts tayo eh. No manliligaw, no bate. Ako na lang kaya manligaw sa'yo. Ano? No way, highway? Ikaw? Magpapakatandang dalaga na lang ako. Aray ah. Kumpara kay Pektoy at Bugnot, mas gwapo naman ako sa mga yon. Gwapo ka nga, pakailamero ka naman, kaya magdusa ka. Ako na lang ang manliligaw sa'yo. Basta makipagbati ka lang sa akin. O ano? Kailan ako mag-uumpisa manligaw sa'yo? Pupunta na ba ako sa inyo mamayang gabi? Mga harana na ba ako? Subukan mo mangharana sa amin, i-sprayan kita ng alcohol sa mata. Ang brutal mo naman dun. Alam mo pag di mo ko tinigilan, talagang hindi na kita kakausapin. Ibig bang sabihin yan bati na tayo? Oo na, magtigil ka lang. Kahit di kita dala na maliligaw, bati na tayo. Oo na nga. Yun! Akala ko aabot pa naman ligaw ako sa kanya bago siya makipagbati sa akin. Mapapahamak pa sana ako. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko lang salamat. Sabihan ko na lang din sila Pektoy at Bugnot na wala silang pag-asa sa'yo forever. Bati na talaga tayo ha? Oo na nga. Sige na, magtatrabaho na ako. I love you. Tche! I love you mo, your face. Kinilig ka naman. Pag umiihi na lang ako kinikilig. Tsaka na nga! Papa Dudut, hindi ko alam noong mga sandaling yon ang nararamdaman ko.
Parang ang saya ko at iniisip ko kung paano nga kaya kung maging kami ni Piping. Okay kaya ang magiging relasyon namin? Kilig kaya kaming magkarelasyon? Ewan ko Papa Dudut, pero noong nag-I love you siya sa akin ay parang may kung anong kilig akong naramdaman. In love na yata ako kay Piping, kaso ay hindi ako ang tipo ng babae niya. Kabaligtaran ng itsura ko. Bigla ko naisip ng mga sandaling yon kung magbestida din kaya ako at mag-makeup na kagaya ng mga babaeng tipo niya. Magugustuhan din kaya niya ako. Ewan ko ba Papa Dudut, pero talagang pakiramdam ko ay tinamaan na ako sa parts ko. Kaya sinubukan kong gayahin ang mga babaeng tipo niya. Baka sakaling magustuhan niya ako, Papa Dudut. Hindi kita nakilala! Akala ko Diyosa! Huwag mo akong pagtatawanan, sinasabi ko sa'yo sasapukin kita. Nakikita mo ba tumatawa ako? Hindi, pero nararamdaman ko tatawa ka na. Hindi ah! Natatawa ka. Kilala ko yung mga tingin na yan. Bakit kasi nagbistida ka? Hindi kasi ako sanay. Saan ba binyagan? Saan mo naman ako? Manahimik ka nga. Ang ganda ko kaya. Wala naman ako sinabing pangit ka. Natawa lang ako kasi hindi nga ako sanay. Masanay ka na dahil lagi mo na ako makikitang ganito. Mukhang may pinagpapagandahan ka. Para sa akin bang pagpapaganda mo? Baka naman sineryoso mo ang pag-I love you ko kaya nagpapaganda ka para sa akin. Excuse me? Hindi po dahil sa'yo kaya nagpapaganda ako. Naisip ko lang baka makahanap din ako ng matinong lalaki kung magbabago ako ng image. Wala yung kinalaman sa panis mong I love you. Sus! Malay ko ba? Baka matagal mo na akong pinagnanasaan, ayaw mo lang sabihin. Ang kapal ng apog mo. Baka ikaw ang matagal nang may pagnanasa sa akin. Hindi mo lang maamin kasi nahihiya ka. Alam mo, Pards, kung gusto kita, hindi na ka mag-aaksaya ng panahon para lang isama ka manligaw. Pero hindi talaga ikaw ang tipo ko eh. Pasensya ka na ha. Malay mo, sa susunod magustuhan kita. Pero sa ngayon, busted ka muna ha. Ang pangit mo na, ang yabang mo pa. Excuse me lang ha, hindi ako magpapaganda dahil sa'yo. Ito ang tandaan mo ha. Kapag ako nagka-boyfriend, hindi ako pipili ng kagaya mong mayabang at malakas ang bilib sa sarili. Ayan! Na-high blood ka na naman. Relax! Baka mamaya atakihin ka. At saka, pag ba nakabistida, hindi na pwedeng asarin at biruin? Ikaw kasi, napakayabang mo. Hindi porke close tayo, pwede mo na akong ganyanin ha. Oo na. Sige na, hindi na. Pero may plano ako. Ano na namang plano mo na yan? Siguraduhin mo lang na hindi mo ako isasama sa panliligaw ha. Ano kaya kung subukan natin na maging tayo? Ano? Seryoso ka? Oo! Subukan lang natin, malay mo. Hanap ako ng hanap ng babaeng seseryosohin. Ikaw lang pala yung nahanap ko. Tapos ikaw naman, naghihintay na magiging boyfriend mo. Kaso hindi mo makita. Malay mo, tayo itinakda. Hoy Peping, huwag mo kong daanin sa mga linyahang ganyan. Gasgas na yan. Kung sa iba tumatalab yan, sa akin hindi. Subukan lang naman natin. Malay mo nga, di ba? Ayoko. Sige na, pumayag ka na. Sayang naman ang pagpapapansin mo sa akin kung hindi kita papansinin. Hindi ako nagpapapansin sa'yo, okay? Gusto ko lang magbestida at mag-ayos ng sarili. Yun lang yun. Pards, matagal na tayo magkaibigan. Kilala kita. Alam ko kapag nagpapakute ka. Alam ko naman kay Pektoy ka nagpapakute, di ba? Eh kung sabihin ko sa yung sa kanya nga, may magagawa ka? Wow ha? Sige nga, kung talagang kay Pektoy ka nagpapakute, halika nga. Puntahan natin siya tapos mag-beautiful-ize ka. Tigilan mo ko. O di ba ayaw mo kasi hindi ka nga sa kanya nagpapapansin. Sa akin. Kaya ano Pards, payag ka na? Subukan lang natin. E di, pag hindi tayo okay, e di, hulay agad tayo. Ano, game? Ano to, trial and error? Unang BF kita pag nagkataon tapos trial and error pa? Huwag na uy. Seryoso ako. Subukan lang natin. Tutal, libre naman ako. Libre ka din. Siguradong pag nalaman ni mama na ikaw ang syota ko, ipapatumba nun ang pinakamatabang baka namin. Makapagyabang, parang may baka nga sa kanila. Meron ha. May kambing nga din kami, kamukha mo pa nga yung isa eh. Sira ulo. Kahit kailan wala ka talaga sa hulog. Ayoko maging boyfriend ka, baka mahawa pa ako sa'yo. Pumayag ka na kasi. Nek-nek mo. Diyan ka na. Sige, pero simula bukas girlfriend na kita ha. Ipapamalita ako sa mga kasama natin dito, pati na sa mga magulang ko na girlfriend na kita ha.
Gusto ko sanang ibalita na ngayon kaso bukas na lang. Baka kasi magpa-blowout kaagad sila eh. Bukas pa sweldo. Ewan ko sa'yo. Papa Dudut, asar na asar ako kay Piping ng mga sandaling yon. Pero hindi ko alam kung bakit nakangiti ako habang naglalakad papasok sa loob ng booth. Pakiramdam ko ay nasa ulap ako ng mga sandaling yon. Tototohanin kaya ni Piping ang sinabi niyang kami na lang muna. Kinakabahan akong hindi mawari ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Parang hindi ko ma-imagine na magiging boyfriend ko si Piping. Bukod kasi sa ubod ng yabang nito ay ubod ding ng kulit. Mabait naman ito sa mga babae, kaya ka madami itong nagogoyo. May itsura din kasi talaga siya. Kaya nga siguro pati ako ay nagkakagusto na sa kanya. Pero pinilit ko yung itinago dahil pagtatawanan ako. Kinakabahan ako sa susunod na mangyayari, Papa Dudut. Kilala ko kasi ang si Piping, Papa Dudut. Ginagawa niya ang mga bagay na sinasabi niya. Pero aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na ng mga sandaling yon ay kinikilig din ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maaga akong pumasok kinabukasan. Nagpaganda uli ako ng husto at hindi ko may paliwanag ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Basta ang alam ko lamang noon ay may nabubuo na akong pagmamahal kay Piping. Alam ko na posibleng masaktan lamang ako sa papasukin ko kung sakali. Pero ika nga ni Piping baka nga naman okay kaming dalawa. Baka nga naman hanap kami ng hanap ng pag-ibig, kami naman pala ang nakatakda. Sana nga lamang ay huwag akong matulda sa mga matulad sa mga naging girlfriend niya na iniwanan niya kapag hindi na siya masaya. Wala pa si Piping noong dumating ako sa pier, Papa Dudut. Nagtaka ako kasi sanay ako nang nauuna pa siya sa akin. Hinanap ko siya pero sabi ng mga kasama niya ay wala pa daw. Baka daw hindi papasok o baka daw may sakit. Kasi kahapon daw ay medyo matamlay ito. Biro pa nga daw noong kasama nila na baka daw nabasted. Napansin din nila ang itsura ko, Papa Dudut. Gumanda raw ako. Bagay na ikinatuwa ko naman. Dahil kung na-appreciate nila, malamang ay ganoon din si Piping. Pero tanghali na ay wala pa rin si Piping, Papa Dudut. Nag-worry na ako sa kanya at hindi ko alam kung pupuntahan ko ba siya sa kanila o hihintayin kong pumasok. Papa Dudut, maghapon kong hindi nakita si Piping, hindi siya pumasok. Nanlumo ako. Tinawagan ko siya pero hindi rin po ito sumasagot. Inisip ko kung anong nangyari sa kanya, bakit hindi siya pumasok. Nakausap ko ang mama niya, dinala pala sa ospital ang papa niya. Pagkalabas ko sa trabaho ay dumiretso ko sa ospital kung saan ay nakakonfine ang papa ni Piping. Na-stroke daw ito at si Piping ang nagbabantay dito. Nadatnang ko siyang nakaupo sa tabi ng papa niya. Inaasikaso niya ito at ewan ko, Papa Dudut, pero natuwa ako sa mga nakita ko. Kahit pala barumbado itong si Piping ay mabait pala ito at maalagang anak. Hindi ko nakita yun noon dahil puro kalokohan lamang ang alam niyang gawin kapag magkasama kami. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay may hindi ako may paliwanag na paghanga para sa kanya. Hi. Ikaw pala. Pasensya na, hindi ko nasagot ang tawag mo. Emergency kasi. Kumusta na siya? Okay na siya. Nga eh. Baka rin pag okay na si Papa, ako na lang muna magbabantay sa kanya. Nakausap ko na si ate. Pinapatigil na muna niya ako magtrabaho. Kaya hindi na tayo madalas magkikita. Okay lang yun. Ang mahalaga maging maayos ang papa mo. Namiss kita. Ha? Kako, namiss kita. Maghapon lang kita hindi nakita. Miss na kita kagad. Sus? Hindi ka lang kasi sanay na walang inaasar maghapon kaya ganun. Seryoso ako, namiss talaga kita. Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko? Payag ka na ba? Tungkol saan? Ito naman kunwari pa.
Yung sinabi ko na subukan natin kung pwede maging tayo. Ah, yun ba? Oo, yun nga. Sige. Talaga? Oo nga. Yan! Boses mo? Magising papa mo. Ay, oo nga pala. Payag ako pero may kondisyon ako. Bakit may kondisyon pa? Siyempre, para makasigurado ako. O sige, anong kondisyon? Kapag nararamdaman mo na inaatake ka na ng pagkababaero, sabihin mo lang sa akin, ha? Para hihiwalayan agad kita. Kasi ayoko magka-boyfriend ng mahilig sa babae. Bawal ka rin tumingin sa maputi kasi yung mata mo umiilaw pag nakakakita ng white lady. Dami ng kondisyon ah. Baka magising ang papa ko bigla sa dami niyan. Ayoko mangako, Pards. Pero hayaan mo. Kapag feeling ko di tayo okay na magsyota, sasabihin ko kagad. Sige, ay meron pa pala. Ano na naman? Uy, papaalala ko lang sa'yo ha. Girlfriend na matino ang kailangan ko, hindi gwardiya sibil. Ayoko ng siloso. Ayoko ng madaming bawal at ayoko ng makulit. Mag-break na lang kaya tayo. Parang ayaw ko na yatang subukan na maging tayo ah. Ay hindi pwede. Wala nang bawian. Naka-oo na ako sa'yo eh. Tayo na eh. Kaya susunod ka sa ayaw at sa gusto mo. Mag-break na tayo. Ayoko na agad. Ngayon pa lang alam ko na ang kainat na ng relasyon natin eh. Ay hindi. Sabi mo subukan, di ba? Ayan, susubukan natin. Ako ang boss mo ngayon. Talo mo pa ang nanay ko ah. Si mama maluwag yung sa akin. Saka si mama mabait, hindi masungit. Hindi ako ang mama mo. Si baby ako kaya magdusa ka. Ikaw ang mapilit eh. Grabe, akala ko pag ikaw ang syota ako masaya. Kasi nga tropa kita. Iba na ngayon. Hindi na tayo tropa. Magkarelasyon na tayo. Hindi na pwede yung mga pinagagagawa mo. Umayos ka. Ayos naman ako, ikaw lang hindi ayos. Basta. Tapos parts pa rin tawagan natin ah. Okay yan, para hindi alam ng mga chicks na may syota akong tigre. Subukan mong mambabae. Makakatikim ka talaga sa akin. Oo na. Eh ano ba yung dala mo? Kainin na natin. Nagugutom na ako. Prutas to para sa papa mo. Patong ko na sa lamesa ah. Hindi pa pwede kumain si Papa. Eh anong dala mo para sa bantay? Manok at spaghetti lang tsaka french fries. Ang alam ko paborito mo to eh. Okay naman na. Akin na. Upo ka dito sa tabi ko. Sabay na tayong kumain. Kuhain mo na isang silya. Wala ka talagang kasweet-sweet sa katawan. Sa ibang babae ang lambing-lambing mo. Ba't sa akin ganyan ka? Pards, yung mga babaeng yun, babae talaga. Ikaw alanganin. Ay, joke lang. Pagod kasi ako kaya pasensya ka na ha. Bawin na lang ako ng lambing pag wala na akong isipin. Naunawaan ko naman eh. Sige na, kumain ka na. Nagbibiro lang din ako. Hayaan mo, pagkalabas ni Papa dito, ikaw ang una kong pupuntahan. Babawi ako. Pero Pards, in fairness, maganda ka ngayon ha. Salamat. Umayos man o hindi ang relasyon natin, huwag ka na magpapalit ng image ha. Mas bagay sa iyo ang ganyan. Salamat. Pananamit lang ang sabi kong baguhin mo, hindi pagiging mainhin. Okay na akong balahura ka. Tsaka hindi ako sanay ng smile ka ng smile eh. Sira ulo, nagpa-practice lang ako. Kumain ka na nga lang, batukan kita dyan eh. Papa Dudut, naging maayos ang relasyon naming dalawa ni Piping. Mabait pala siya at mapagmahal. Ibang klase nga lang ang pagtrato niya sa akin. Mag-boyfriend kami pero parang ganoon pa rin kaming dalawa. Nagkaiba nga lang dahil may relasyon kami ngayon kesa dati. Nabawasan ang kulit, nabawasan ang lakad kasama ang barkada. Mas madalas na kaming dalawa lamang ang magkasama. Akala ko ay okay ang magiging samahan namin, Papa Dudut, na magtatagal kami dahil compatible naman kami sa maraming bagay. Masaya kaming magkasama pero hindi pala dahil nakikita ko pa rin sa kanya ang pagkababaero niya. Hindi pala ako ang babago sa pagkatao niya. Kinausap ko siya ng masinsinan, Papa Dudut. Mas gugustuhin ko na lamang na masaktan ako ngayon kesa patagalin ko pa ang relasyon namin na hindi rin naman magiging maayos. Isasalba ko na lamang ang pagkakaibigan namin kesa maging mag-boyfriend kami, Papa Dudut.
Upo ka rito sa tabi ko. Mag-usap tayo. Tungkol saan? Masaya ka ba sa relasyon natin? Bakit mo naman naitanong yan? Hindi lang tayo magkarelasyon. Sanggang dikit din tayo. Kilala kita kapag masaya ka o malungkot. Masaya naman ako sa relasyon natin ah. May iniisip lang talaga ako. Sinong iniisip mo? Yung bagong kakilala mo na Tisay? Paano mo nalaman ng tungkol dun? Ako pa ba ang hindi makakaalam nun? Di ba sinabi ko naman sa'yo, sabihin mo sa akin kaagad? Hindi yung sa iba ko pa malalaman, maintindihan ko naman. Sa totoo lang, masaya naman ako na tayo eh. Kaya lang ewan ko ba? Para nung tumatagal na tayo, parang bigla akong naramdaman na mas okay ako na tropan na lang tayo. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Baka kasi magalit ka. Masakit sa akin ang sinasabi mo kasi totoong minahal kita. Pero tama ka. Sa umpisa pa lang naman ng relasyon natin, naging totoo na tayo sa isa't isa. Kahit masakit sa akin, mas okay na yung ganito. Hindi ka galit? Bakit ako magagalit? Sa hindi tayo okay eh. Kaya lang may hihilingin ako sa'yo. Ano? Huwag muna tayong mag-usap ha. Mag-iwasan muna tayo hanggat hindi pa ako nakaka-move on sa'yo. Sorry ah, nasaktan kita. Okay lang. Pero masakit talaga eh. Ikaw kasi. Sorry na. Hindi ko naman alam na mai-inlove ako sa iba eh. Ayoko namang sabihin sa'yo kagad kasi nahihiya ako sa'yo. Bakit kasi pumayag pa ako na makipagrelasyon sa'yo? Mabuti pang si Pektoy na lang sinota ako eh. Ay, di ako papayag. Kung magbo-boyfriend ka, gusto ko yung maayos. Hindi sa gaya niya o sa gaya ko. Unang boyfriend mo ako tapos ganito pa nangyari. Sira ulo kasi talaga ako eh. Oo nga, sira ulo ka. Ayoko lang na mas masaktan ka. Mabait ka. Hindi mo deserve ang kagaya ko. Sana naisip mo yan nung kinulit mo ko. Masakit eh. Kaya lang sabi mo nga mas okay na yung habang maaga tinatapos na, edi tapusin. Alam ko naman na masasaktan kita sa gagawin ko. Kaya lang ayoko magpanggap sa harap mo. Nakakatawa no? Akala ko magiging masaya ang buhay ko na kasama kita. Okay naman tayo eh. Tapos malalaman ko na may dinidigahan ka na naman. Sana sinabi mo agad para nasamahan kita. Para nakita ko kung anong itsura ng ipapalit mo sa akin. Parang hindi na tama yun kapag ginawa ko yun. Alin yung tama? Yung ganito? Minahal mo ba talaga ako? Oo naman. Pero bilang kaibigan lang. Sinubukan ko naman talaga eh. Kaso nakikita ko na mas nauhulog ka na. Tapos nung makilala ko si Tisay, doon ko lang na-realize na kaibigan lang talaga ang pagmamahal ko sa'yo. Ang daya mo naman. Sana hinintay mo muna akong unang makahanap ng kapalit mo. Paano ka makakahanap? Kung nakikita ko na nauhulog ka na sa akin, habang ako naman hindi. Buti na lang pala hindi ko naibigay ang sarili ko sa'yo, no? Pards, may respeto ako sa'yo. Kahit pa magubad ka sa harap ko, hindi kita gagalawin. Tama na yun, nasaktan kita. Hindi maatim na konsensya ko na pakailaman kita. Ang sakit ah. Kahit maghubad talaga, ganun ako kawalang appeal sa'yo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang nire-respeto kita. Mahal kita bilang kaibigan. At kahit nabarumbado ako, iginagalang pa rin kita. Hindi naman ako kagaya ng iba dyan na nagte-take advantage. Salamat sa paggalang kahit sinaktan mo ko. Sorry talaga sa nangyari. Alam mo bang tuwan-tuwa si mama na ikaw ang girlfriend ko? Siguradong kapag nalaman nun na wala na tayo, mababatukan ako nun. Seryoso ka na ba kay Tisay? Ewan ko, hindi ko pa rin masabi. Kilala mo naman ako. Baka sa una lang din tapos pag nakita ko na naman na hindi masaya, babay na. Magpakatino ka na kaya? Kawawa mga babae sa'yo. Akala mo yata Adonis ka na hulog ng langit sa kababaihan eh. Hindi nila alam bangungot ka sa aming mga babae. O hindi ah, mabait ako. Mabait ka lang pagtulog. Pag ikaw kinarma, tatawanan pa kita. Baliw. Malay mo, sa bandang huli tayo pa rin. Sana wag na. Grabe ka naman. Na-trauma ka agad sa akin? Oo, baliw ka kasi. Pero seryoso, sana si Tisay na ang huli. Sana. Sorry uli ah. Ganun na lang yun? Oo na, kuha ko na. Umorder ka na kung anong gusto mo, ako magbabayad. Ganyan! Magte-take out ako para kay mama at papa ah. Hoy, wala pa akong sweldo, huwag kang abusado. Ah, basta magte-take out ako.
Bahala kang maghugas ng plato kung wala kang pambayad. Sige na nga, konti lang ha. Kunti lang naman. Isang crispy pata lang at isang box ng pizza. Samahan ko na rin ng soft drinks sa pansit ha. Salamat. Ikaw ibabayad ko. Papa Dudut, aaminin ko na nasaktan ako sa mga naging desisyon ni Piping. Minahal ko siya ng totoo at hindi ko naisip na darating ang araw na magiging ganito kami. Gaya ng sinabi ko sa kanya noong mag-usap kami ay iniwasan ko siya. Nag-leave ako ng 1 linggo para makaiwas sa kanya at nabalitaan ko rin na sila na nga ni Tisay. Sa text na lamang kaming dalawa nag-uusap, Papa Dudut. Nagkukumustahan, nagtatawagan at nagdesisyon na din akong magpalipat ng schedule. Sinubukan kong magpanggabi para na rin makaiwas ng tuluyan sa kanya. Unti-unting natutunan kong kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahirap lang pala sa umpisa pero kapag desidido ka talagang mag-move on ay magagawa mo din. Papa Dudut, 1 taon pagkatapos naming mag-break ni Piping ay sinagot ko ang manliligaw ko. 2 taon din kaming nagkarelasyon bago kami nagpakasal. Mabait ang napangasawa ko, negosyante siya dito sa Aklan at pinatigil na niya ako sa pagtatrabaho noong magkaanak kami. Ikinuwento ko sa kanya lahat ng tungkol sa amin ni Piping at natatawa na lamang siya at nagpasalamat na kahit ganon si Piping ay ginalang ako nito at hindi sinamantala ang aking kahinaan. Nabalitaan ko sa aking mga dating kasama sa trabaho na may asawa na din si Piping at anak. Ipinagpaalam ko sa asawa ko na kukuhain ko ang number ni Piping para makilala niya rin ang taong minsan ay nagpasaya at nanakit sa akin. Si Piping ang itinuturing kong matalik na kaibigan at masaya ako para sa kanya dahil natagpuan na rin niya ang babaeng seseryosohin niya. Ipinakilala ko si Piping sa asawa ko, Papa Dudut, at madali silang nagkasundo. Kagaya ko ay hindi rin naging mahirap sa kanilang magkabalagayan ng loob dahil mabait ang asawa ko at maunawain. Mabait din ang napangasawa ni Piping pero hindi si Tisay. Morena din itong kagaya ko. Kaya natatawa kaming pareho sa sinapit ng lalaking mahilig sa white lady. Papa Dudut, salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Sana'y naging inspirasyon ng kwento ko sa mga listeners mo. Hindi man kami nagkatuluyan ni Piping ay napatunayan naman namin na kahit minsan na nagkaroon ng hindi pagkakunawaan ng pagkakaibigan namin ay naayos po ito. Naniniwala ako na ang tunay na magkaibigan, magkalayuman o magkalapit, magkasamaan man ng loob ay kung tunay ang ipinakita mong pagmamahal sa kanila ay kusa itong maayos nang hindi kailangang pag-usapan at balikan ng sakit na dulot ng nakaraan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Baby.